Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang mapagpalat magandang umaga po sa inyo lahat. If this is your first time watching our church service online, welcome to Grace and Truth Community Church. I hope that you will be blessed by today's message. At kung kayo po ay membro ng aming iglesia, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating church service online. Feel free to share it to your friends and family. Nasa gayon sila din po ay makarinig ng salita ng Diyos. Para po sa ating mga announcements, una, kung kayo po ay membro ng aming iglesia at nangangailangan ng tulong, huwag po kayo mag-atubiling lumapit po sa ating mga leaders. Pangalawa, kung kayo po ay nagnanais sa magbigay ng tithes and offerings, kontakin niyo lang po si Ate Jen or si Ma'am Mirna. Pangatlo, kung kayo po may mga prayer requests, huwag po kayong mag-atubili rin po na lumapit sa amin at sabihin lamang ninyong mga prayer requests. Pang-apat po, kung kayo po ay hindi pa po nyo nalalike ating Facebook page, kindly like it and subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. So for today's program, after po na opening prayer, magkakaroon tayo ng praise and worship na pangunahan po ng praise team. Susundan po yun ng scripture reading na pangunahan po ni George. Then after po na nang pinakinintay po natin ang pakikinig na salita ng Diyos na ipipreach po ni Pastor Egay. This is a continuation po ng series ng The Sermon on the Mount, entitled, But I Say to You. But before we proceed po sa ating praise and worship, gusto ko pong basahin ang verses na mababasa po sa Psalms 63, 3-4. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. I will lift up my hands and call on your name. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang to na magkakaroon kami ng pagkakataon na muli kang purihin at muli makakinig ng iyong salita. Sa umagang to, O Diyos, puspusin mo, Panginoon, ng bawat isa ng iyong banal na spirito. Iparamdam mo, O Diyos, ang iyong steadfast love, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na patuloy ka namin purihin sa aming buhay, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, karapat dapat ka na lahat ng papurit pagsamba sa umagang ito, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, mapapakinggan namin na yung salita, magbigay, Panginoon, sa amin ng guide, Panginoon, how to live on this world, Panginoon, to live out your kingdom, Panginoon. We pray, Father God, na patuloy kang pumuli sa mga puso at buhay ng bawat isa, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa mga ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa umagang ito, sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat sa Diyos. Let's magnify Him and glorify Him. Let's go, praise Him. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na papurihan at awitan ng Diyos sa oras na ito. There is nothing on earth I desire beside you.
Samahan niyo po akong basahin ang aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 26 hanggang 39. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa pamamaraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon, una pa, ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag Niya ang Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat at purihin ng Diyos sa umagang ito sa Kanya ang papuri, pagluwalhati at karangalan ngayong umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating Sermon on the Mount series at tayo po ay nasa chapter 5 ng Matthew chapter 5 at magsisimula tayo sa verse 21. Ating basahin ni Matthew chapter 5 verses 21 to 26. At gusto kong basahin ito sa Filipino Standard Version. Filipino Standard Version, Matthew 5 verses 21 to 26. Ganito po ang pagkakasabi doon. Narinig ninyong sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. At sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, but I say to you, sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay pananagutin sa Sanhedrin. At sino mang magsabi, ulul ka, ay mananagot sa impyernong nagliliyab sa apoy. Kaya't kung mag-aali ka ng iyong handog sa dambana at doon ay naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at pagkatapos ay bumalik ka at ialay mo ang iyong handog. Agad kang makipagkasundo
sa naghabla sa iyo habang papunta pa lamang kayo sa hukuman. Kung hindi ay ibibigay ka niya sa hukom at ibibigay ka ng hukom sa bantay at ikaw ay masasadlak sa bilangguan. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo na ibabayad ang kahuli-hulihan mong bariya. Tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong kabutihan. Turuan mo kami mula sa iyong salita ngayong umaga at pagpalain po ninyo ang puso at kaluluwa ng bawat isang narito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. Ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay But I say to you. But I say to you. Alam niyo, ang maraming Kristiyano ay nauunawaan nila sa maling paraan ang pagiging Kristiyano. Sa madaling sabi, they got it wrong. No? Mali ang pagkaunawa, mali ang interpretasyon. At dahil doon, namumuhay sila at iniisip na ang pagiging Kristiyano ay pagdalo lamang sa iglesia, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbibigay sa iglesia. Yun ang interpretasyon nila sa Christianity, na isang maling interpretasyon. At minsan kahit na anong klaseng pagtutuwid ng gawin, ay tila baga ayaw nang tanggapin sapagkat nakasanayan na. At dahil sa maling interpretasyon kung ano ang pagiging Kristiyano, maraming Kristiyano ang hindi nagsusumikap tungo sa pagbabago ng kanilang buhay. Sapagkat ganun din ako noon. No? Kaya nga sinisikap ko na ituro sa inyo ang natutunan ko na ang pagiging Kristiyano ay tungo sa pagbabago ng buhay. At ganun ang kalagayan ng maraming Kristiyano. Hindi nagsusumikap tungo sa pagbabago ng buhay. Hinihintay nila na ang Diyos ang bumago ng kanilang buhay. Sa kabilang banta, may katotohanan yun, pero hindi yun ang buong katotohanan. Kapag Biblia ang titingnan natin, sapagkat inutusan tayo ng Diyos na baguhin ang ating buhay. At yan, mababanggit natin yan sa pag-usad ng ating pag-aaral o sa ibang pag-aaral natin. Nandiyan ng Colossians chapter 3, makikita ninyo. At dito nga lang sa binanggit ng Panginoon ay narito na kanyang pinagagawa ang dapat gawin ng mga tagasunod niya. Pero mali ang interpretasyon nga ng maraming Kristiyano tungkol sa pamumuhay Kristiyano o sa pagiging Kristiyano, kaya stuck sila, no? Nando na lamang sila sa isang estado ng buhay Kristiyano na dumadalo, umuuwi. At kaya pag mayroong bagyong dumating, agad-agad nagigiba yung kanilang bahay, no? Yung kanilang buhay. At mababanggit natin, makikita natin yan pagdating natin doon sa Matthew chapter 7. Ang pagdalo sa church at sa ibang church activity ang sukatan ang definisyon ng pagiging Kristiyano para sa marami. Kung tatanungin ano ang pagiging Kristiyano, ang sagot ay pagdalo sa church at pagsasagawa ng ilang activities. Yun ang interpretasyon ng maraming Kristiyano tungkol sa pagiging Kristiyano. Pero gusto kong bigyan din sa inyo na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagdalo sa church at sa ilang activities ng church. Hindi lang ito pagsambit ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, pagkakaloob sa iglesia, ministry, hindi lamang yun. Sa halip, ang tunay na pagiging Kristiyano ay following Christ. Pagiging apprentice, pagiging tagasunod ni Kristo sa larangan ng pamumuhay pang araw-araw. Kapag nagkamali tayo sa ating interpretasyon kung ano ang pagiging Kristiyano, at ito'y inakala natin na pag-attend lang ng church at sa ibang gawain ng church, pagsambit ng isang panalangin o kaya pagbabasa ng Biblia,
pag-awit, pagkakaloob. Pag ganun ang ating interpretasyon sa pagiging Kristyano, tinitiyak ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo, we will become like the scribes and Pharisees. Matutulad lamang tayo sa mga eskriba at preseo. Tandaan ninyo na ang malaking concern ng mga eskriba at preseo ay ang gawin ng tama at yung maganda. Tama, maganda ang dumalo sa church. Tama at maganda ang dumalo sa mga activities in church. Tama at maganda ang manalangin, magbasa ng Biblia, magkaloob, umawit. Pero kung yun lang ang concern natin at yun lang ang definition natin ng pagiging Kristyano, katulad tayo ng mga Pariseo. Alam nyo, sa paglipas ng panahon, mula sa Old Testament hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa panahon natin, maraming nagkamali sa pagkakilala kung sino at ano ang Diyos at ang kanyang katangian. At dahil madalas, tahimik lang si Lord, no? Tahimik lang si God, ang akala ng tao, may nag-aakala na wala siyang concern, wala siyang pakialam sa mundo, o hindi siya umiiral. No? Yun ang nagiging interpretasyon nila dahil tahimik nga si God. O kaya naman, dahil tahimik si God, ang inaakala ng iba, ang interpretasyon nila kay God ay inaaprobahan niya o gusto din ni God yung kanilang sistema na mali o yung kanilang maling sistema. Halimbawa, tingnan nyo halimbawa doon sa Awit 137 verses 8 and 9. Ang sabi doon sa ASND, doon ang salita ng Diyos na version. Kayong mga taga-Babylonia, nabihag ang mga Israelita sa Babylonia, binihag sila ng mga taga-Babylonia. Kaya ito ang kanilang damdamin sa taga-Babylonia. Kayong mga taga-Babylonia, kayo wawasakin. Mapalad ang mga taong lilipol sa inyo na gaya ng ginawa ninyong paglipol sa amin. Mapalad silang kukuha ng inyong mga sanggol at hihahampas sa mga bato. Tama ba yun? Ang sabi ng mga awit, kayo mga taga-Babylonia, kayo'y wawasakin. Mapalad ang mga taong lilipol sa inyo, gaya ng ginawa niyong paglipol sa amin. Nahandon yung revenge, yung damdamin ng paghihiganti. At hindi lamang yun, matindi yung verse 9, mapalad silang kukuha ng inyong mga sanggol at ihahampas sa mga bato. Sino sa inyo ang matutuwa? Sino sa inyo ang mangingiti na kung merong isang tao, nakukuha ng isang sanggol at ihahampas sa bato? Baka magsisigaw kayo at baka mapatay nyo yung tao na yun kung ganun ang makita ninyo. Bunga ng maling interpretasyon kung sino at ano ang Diyos, ang tao ay nagkaroon ng kakaibang konklusyon tungkol sa Kanya. Tungkol sa ipinapahintulot niya at tungkol sa mga ipinagbabawal niya. Sa mahabang panahon, maging ang mga Hudyo ay mayroong iba't ibang pananaw ukol sa katuruan ng Diyos, kung sino ang Diyos, kung anong inaaprobahan niya, kung anong pinagbabawal niya. At dahil sa mga maling interpretasyon na ito tungkol sa Diyos at mga bagay na ukol sa Diyos, sa kanyang kautusan, ang mga Hudyo ay nakasagap ng mga maling aral, maling impormasyon, at ganun din, maling pamumuhay, bunga ng kanilang maling natutunan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, minabuti ng Diyos na tapusin yung ganoong pananaw at pagkaunawa tungkol sa Kanya. Kaya, ipinakilala ng Diyos sa Israel kung sino ang dapat nilang pakinggan. Sapagkat maraming boses noon. Katulad ngayon, maraming boses din, di ba? Maraming sekta ang mga Hudyo ng panahon na yun, sa mga nakaraang panahon. Ang mga Pariseo ay isang sekta. Ang mga Saduceo ay isang sekta. Meron pang sekta ng mga Hudyo noong panahon na yun, pero hindi binanggit sa Biblia, yung SNS, no? Iba ang kanilang pananaw sa Diyos. At ito, ang mga Hudyo ay merong mga naririnig na katuruan mula sa kanila.
Marami silang rabay at ang dalawang pangunahing rabay nga nila, si Rabbi Hillel at saka si Rabbi Shammai, na kanilang tinitingnan tungkol sa paliwanag tungkol sa Biblia. Kaya iba ang kanilang nakagisnan, iba ang kanilang pamumuhay, karamihan sa kanila ay hindi na malaman kung anong talagang paniniwalaan. Sapagkat may mga rabay nga na nagtuturo ng ganito at may mga rabay, mga auguro na nagtuturo ng gano'n. Kaya ipinakilala ng Diyos sa kanila kung sino ang dapat nilang pakinggan. Anong sabi ng Diyos tungkol kay Kristo? Ang sabi niya doon sa Luke 9:35, ito ang aking anak, ang aking hinirang, sa Kanya kayo makinig. Sa Kanya kayo makinig. Jesus is the ultimate interpretation of who God is and what God is. Si Jesus ang pinakadakilang interpretasyon kung sino at kung ano ang Diyos. Siya rin ang pinakadakilang interpretasyon ng salita ng Diyos. Siya ang dakilang magpapaliwanag kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang dapat nating tingnan kung gusto nating unawain ng tama ang Biblia para hindi tayo magkamali sa ating interpretasyon sa Biblia. Ang ating tingnan at ang ating pakinggan ay ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang sinasabi. Meron mga Kristyano na sumasang-ayon sa death penalty, halimbawa, no? Dahil nasa Biblia daw. Dahil ang sabi sa Genesis chapter 9 verse 6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao ay nilikha. Ginagamit ito bilang patunay na ang death penalty ay nasa Biblia. Pero aprobado ba kay Jesus ang tinatawag na lex talionis o yung law of retaliation? Yung batas ng paghihiganti o batas na yung kasi kung anong ginawa mo, hindi na gagawin sa'yo. Aprobado ba kay Jesus yung tinatawag na lex talionis? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng Ama, sa Kanya kayo makinig, kay Kristo kayo makinig. At sa ganitong pagkakataon, kay Kristo tayo makinig, huwag sa Old Testament. Huwag kay Senator Manny at huwag kay Presidente Duterte. Kay Kristo tayo makinig. Anong sinasabi ni Kristo tungkol sa bagay na ito? Noong panahon ng Panginoong Jesucristo, ang Biblia ng mga Hudyo ay ang Old Testament natin, no? Na ang tawag nila ay Tanakh. Tanakh, yung T-N-K. T-N-K. Tanakh. Nilagyan na lang ng A doon sa pagitan para mabasang Tanakh. Pero T-N-K. Ibig sabihin yung Torah, yung Nevi'im, at saka yung Ketuvim. Yung Torah, yung 5 aklat ni Moses, Genesis hanggang Revelation. Yung Nevi'im, yun yung writings, o yung mga sinulat, yung kasaysayan ng mga Hudyo. At yung Ketuvim, yung prophets, yung mga sinulat ng mga propeta. So yun yung Tanakh. Yun yung Old Testament natin, ang tawag nila ay Tanakh. At yun ang Biblia ng mga Hudyo noong panahon ng Panginoong Jesucristo. At ito ang basehan ng kanilang katuruan. Pero ang problema ay hindi ang Tanakh o ang Old Testament. Hindi yun ang problema. Ang problema ay ang interpretasyon ng mga rabay o mga guro na nagtuturo sa mga Hudyo tungkol doon sa kanilang pagkaunawa sa Old Testament o sa kanilang Biblia, doon sa Tanakh. Kung natatandaan nyo, nabanggit ko nga na nung nakaraan ay sinabi ko na kung hindi maingat na uunawain yung Matthew chapter 5 hanggang 48, iisipin ng bumabasa na tila ba pinapalitan ni Jesus yung kautusan o binabago ni Jesus yung kautusan na tinuro ni Moises, no? Tila ba nagbibigay siya ng bagong utos. Pero sabi ko na hindi ganun yun. Sa halip, binibigyan lamang ni Kristo ng tamang interpretasyon ang
kautusan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Nang sabihin niyang, "But I say to you," ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi siya nagbibigay ng bagong kautusan. Kanya lamang ibinabalik sa orihinal na kalagayan ang kautusan. Ibinabalik niya sa tamang interpretasyon, sa tamang diwa nito, yung kautusan. Ibinabalik niya sa tamang diwa ito. Hindi siya nagbibigay ng bagong kautusan. Pero ang mga eskriba ay masyadong stricto sa letra. Sinusunod nila ang bawat letra ng kautusan. At dahil doon, nagkamali sila ng pagkaunawa at pagkaintindi sa kautusan ni Moises at iyon ang kanilang itinuro sa mga Hudyo. At yun ang gustong baguhin ni Jesus, yung kanilang maling pagkaunawa sa kautusan. Sa katunayan, kung papansin ninyo, hindi niya sinabi na ito ang nasusulat, ngunit sinasabi ko sa inyo. Hindi ganun ang kanyang sinabi. Sa halip, ang sinabi niya, narinig niyong sinabi noong unang panahon, ngunit sinasabi ko sa inyo. Anong pagkakaiba nun? Kung ang sinabi niya ay, ito ang nasusulat, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, malinaw yung binabago niya yung kautusan. Kasi yun ang nasusulat at ito ang sinasabi niya ngayon. Pero dahil sinabi niya na narinig ninyong sinabi noong unang panahon, o sa mga tao noong unang panahon, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang kanyang inaayos, ang kanyang inilalagay sa tamang kalagayan ay yung pagkaunawa ng mga sinabi. Yung tamang pagkaunawa doon sa kautusan na dahil yung mga sinabi ng unang panahon ay mali. At makikita natin yan sa pag-usad ng ating pag-aaral. Itinutuwid ng Panginoong Jesucristo yung maling pagkakasabi noong unang panahon. Hindi yung kautusan mismo. Totoo na yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya ay nasa Biblia o nasa kautusan ni Moises. Pero mali ang interpretasyon na nasagap at itinuro ng mga eskriba at fariseyo sa mga Hudyo. Mali yung kanilang interpretasyon. At nangyayari yan sa Kristyanismo mismo, sa atin mismo, nangyayari yung makasagap tayo ng maling interpretasyon. Pag nakasagap tayo ng maling interpretasyon at itinuro ito, sa paglipas ng panahon, yun ang kinikilalang katotohanan kahit na yun ay mali. Dahil naituro na-establish yun as truth, church doctrine, kumbaga, at kahit na mali yun ang nagiging katotohanan. Halimbawa niyan meron ng pinili ang Diyos na pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. So sa iba, yun ang katotohanan. Kahit na kung titingnan natin ang Biblia, ang buong katuruan ng Biblia, at least ang Panginoong Jesucristo, kung titingnan natin ang Panginoong Jesucristo, hindi yun ang kanyang nasa puso. Maging ang puso ng Diyos, pag di naman ninyo, hindi gagawin ng Diyos yun. So, dahil ganon, may maling interpretasyon sa paglipas ng panahon, yun ang natutunan ng mga Hudyo, at ito ang tinutuwid ngayon ng Panginoong Jesucristo. Inilalagay niya sa tamang kalagayan sa orihinal na kalagayan, ang diwa ng kautusan. So, tingnan natin kung paano ipinaliwanag ni Kristo sa kanyang mga tagapakinig ang kanilang mga narinig mula pa sa kanilang mga ninuno. Sa verse 21, ang sabi, narinig niyong sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Para sa mga Pariseo, yan ang tama. At talagang tama yun na huwag kang papatay. Walang sino mang matinong religious leader ang magsasabi na pumatay ka. No? Tama yun na huwag kang papatay. At tandaan niyo na mga Pariseo ay super concerned sa paggawa ng tama. At tama lang na huwag pumatay ang isang tao. Ang problema sa mga Pariseo ay hindi yung huwag kang papatay. Ang problema sa kanila ay ito. Basta hindi ka pumapatay kahit
talakan mo, kahit kamuhian mo, kahit laitin mo, ang iyong kapwa, okay lang yun. Yun ang problema sa mga Pariseo. Sumusunod sila sa bawat letra ng kautusan. Dahil sinabi, huwag kang papatay, so huwag kang papatay. Pero, okay lang na kahit na ikaw ay mapuot sa kapwa mo, laitin mo kapwa mo, talakan mo yung kapwa, kapitbahay mo, okay lang yun. Wala kang pananagutan sa hukuman. Yun ang katwiran nila. Yun ang pagiging matuwid ng mga skriba at pariseo. Hindi sila pumapatay. Pero, pwede silang magpapatay. At yun nga ang naisip nilang gawin kay Kristo, ipapatay nila si Kristo. Hindi silang papatay, pero okay lang na ipapatay nila si Kristo. Pero sabi sa verse 22, sabi ng Panginoong Kristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay pananagutin sa Sanhedrin o sa kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court. At sino mang magsabi, udol ka, ay mananagot sa impyernong nagliliyab sa apoy. Makikita nyo na ang tamang diwa ng kautusan ay hindi lamang basta ang gawin ang nakasulat na mga letra doon. No? Ito yung sinabi ni Pablo na for the letter kills, but the Spirit gives life. Doon sa 2 Corinthians 3:6. Ang letra ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang orihinal na diwa ng kautusan ay hindi lamang basta sundin at gawin ang mga letrang nakasulat, kundi ang magkaroon ng tamang puso sa pagtupad sa kautusan. Ha? Gusto kong ulitin yun. Ang orihinal na diwa ng kautusan ay hindi lamang basta sundin at gawin ang mga letrang nakasulat, kundi ang magkaroon ng tamang puso sa pagtupad sa kautusan. At kung ang isang tao ay mayroong tamang puso sa pagtupad sa kautusan, hindi lamang pagpatay ang kanyang iiwasan, kundi ang pagkagalit mismo. Yun ang kanyang iiwasan. So, kapag tama ang puso, na nagnanais sumunod sa kautusan, doon sa utos na yon, hindi lamang yung pagpatay ang kanyang iiwasan, kundi ang pagkagalit mismo. So yun ang gustong ipakita ng Panginoon, na yung diwa ng kautusan. Hindi lamang yung letra. Ayon kay Jesus, no, anger is equal murder. No? Anger is equivalent to murder. Kasi yung liability nila pareho eh. Ang sabi doon, ang sabi ng mga nagturo noon, huwag kang papatay, at kapag ikaw ay pumatay, mananagot ka sa hukuman. You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Diba? Sa hukuman. Mananagot ka sa hukuman, sabi. Pero sabi ni Kristo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapwa ay mananagot sa hukuman. So, kumbaga, ipinantay ni Jesus ang pagkagalit sa pagpatay. Ipinapaliwanag niya na ang galit ay dapat layuan sapagkat ito ay nag-escalate o lumalala. Tandaan ninyo na hindi nagbibigay ng bagong utos ang Panginoong Jesucristo dito. Hindi ito bagong utos. Inilalagay niya lang, pinapakita niya lang kung gaano kasama. Pinapakita niya yung pagiging napakasama ng galit sa puso ng tao. Alam ni Kristo na walang hukuman na didinig sa kaso ng pagkagalit. Pero ang sabi niya, ang sino mang magalit sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Alam niya na walang hukuman na didinig sa ganung kaso. Yung galit lang, walang hukuman na didinig. Alam niya yun.
Alam niya rin na kapag nagsabi ka ng insulto ka ng kapwa mo, walang Sanhedrin na makikinig sa'yo. Hindi didinggin ng Sanhedrin yun. Binabanggit niya lamang ito o binanggit niya lamang ang mga bagay nito para ipaunawa sa mga tagapakinig niya na ang orihinal na diwa o espiritu ng ika-anim na utos, yung huwag kang papatay, o maging ang lahat ng kautusan, ang pinaka-orihinal na diwa nito at intensyon ay ang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Magkaroon ng pag-ibig sa puso mo towards your fellow man. Sa kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo, ibig sabihin. Yun ang gustong ipakita ni Jesus dito. Na hindi lamang basta iwasan ang pumatay. Kundi magkaroon ka ng pagmamahal sa kapwa mo na hindi ka magagalit sa kanya. Pero ibang klase ang puso ng mga Pariseo. At alam natin yun. Sa mga inkwentro ng Panginoon sa mga Pariseo, iba yung puso nila. Sa mga Pariseo, basta hindi ka pumapatay, kahit kamuhian mo ang isang tao, okay lang. Okay naman, basta hindi ikaw ang pumapatay, kahit matuwa ka. Kapag napatay na yung kinamumuhian mo, okay lang yun. Basta hindi ka pumatay. Dahil ang sabi, huwag kang papatay. Yun ang sinasabi doon. Kaya anti-death penalty ako sapagkat ang death penalty, ang diwa niyan ay yung diwa ng mga Pariseo. Na hindi ka nga ang papatay, pero parang yung mga pabor dito ay natutuwa sila na napatay na yung tao na yun. At yun ang sinasabi ng Panginoon dito, na hindi dapat ganun. Lalong-lalo na nga itinuro niya na mahalin natin ang ating mga kaaway. At ang ating mga kaaway, mahal ng Diyos sila. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Maging ang ating mga kaaway. Kaya tinuro niya sa atin, mahalin natin ang ating kaaway sapagkat mahal niya sila. Kaya ako ay anti-death penalty sapagkat ang diwa niyan ay ganun. Diwa ng mga Pariseo. Basta hindi ka ang pumatay, kahit matuwa ka, okay lang yun. Pero hindi ganun ang Panginoon. Huwag kang magagalit sa iyong kapwa. Huwag mo sabihin, buti nga sa iyo. Huwag mo sasabihin sa kapwa mo yan sapagkat hindi yun makakristo. Tandaan ninyo, para maunawaan natin ng Biblia at ang tamang interpretasyon ng Diyos, tunay na pagkaunawa sa Diyos, pagkaunawa sa Biblia ay si Kristo. Kung ano yung tinuro ni Kristo at kung sino si Kristo, yun ang tamang pagkaunawa sa katotohanan na nasa Biblia. At alam natin lahat na kadalasan ng sanhi ng pagpatay, galit, di ba? Galit sa puso. At yung ganong klaseng galit ay nauwi sa contempt o sa pagkamuhi, pag-alipusta, pag-insulto, pagmumura. Kaya, sabi nga ng Panginoon, ang sino mang magsabi ng raka ay mananagot sa Sanhedrin. Ano ba yung raka? Yun ay pagtrato sa isang tao na wala siyang kwenta, na wala siyang silbi. Pag-alipusta doon sa tao. Di ba minsan maririnig natin, may magsasabi na wala kang kwentang tao, may kasamang dura. Di ba? Yung pagdura. Yung salitang raka ay mula doon sa tunog ng pagdahak. Hindi ko nagagawin, pero alam niyo yung pag dumadahak kayo, di ba? At pagkatapos pagdura, yun yung doon ang galing yung salitang raka. Yung tunog ng pagdahak. At pagkatapos duduran yung tao. Pang-alipusta. Sino mang gumawa nun, ang sabi ng Panginoon, ay mananagot sa kataas-taasang hukuman. At ang sino mang magsabi sa kapatid niya na ulul ka, minuran mo ang iyong kapatid, mananagot ka sa apoy ng impyerno. So una, galit, tapos yung pag-insulto, pagmumura, at kalaunan, maaaring mauwi sa pagpatay. Yung galit na yon ang dapat
hindi malagay sa puso ng bawat tagasunod ni Kristo. Ang sino mang tagasunod ni Kristo sa kaharian ay hindi dapat magkaroon ng galit na katulad nun. Sa halip, magalit siya sa ganong klaseng damdamin. Oo, hindi lahat ng pagkagalit ay mali. Hindi lahat ng pagkagalit ay masama. Merong mga pagkagalit na tama at ayos lang. Anong ibig sabihin? Dahil ang pagkagalit ay parang ano yan parang pain, no? Yung pain, yung sakit, yung nakaramdam ka ng sakit. Halimbawa, na may mainit na yung kalan, ano? At nadampi yung kamay mo. Aalisin mo bigla kasi nakaramdam mo yung init. So, yun yung pain. Ang galit din ganon sa ibang paraan naman. Kung merong isang pangyayari na hindi makadiyos, tama lang na magalit ka, di ba? Dahil hindi makadiyos yung pangyayari. Kapag nakakita ka ng isang bata na binubugbog, ginugulpi ng isang tao, magulang man niya o hindi, ang gumagawa nun sa kanya, tama lang na magkaroon ka ng galit. Hindi ka lalapit doon sa taong bumubugbog at matutuwa ka sa ginagawa niya o ngiti ka sa kanya. Tama lang na magkaroon ka ng galit sapagkat merong isang hindi makadiyos na pangyayaring nagaganap. Tama lang na magkaroon ng ganong galit. O kaya naman, tama lang na makadama ka ng galit kapag merong injustice, merong hindi makatarungan na pangyayari na nagaganap. Pero ang galit na sinasabi ng Panginoon dito, ay yung galit na nauuwi sa pag-aalipusta, sa pagmumura, sa pagpatay. At hindi dapat taglayin ng sino mang tagasunod ni Kristo ang ganitong uri ng galit sapagkat ito'y katumbas ng pagpatay. Pero hindi lamang yun ang galit na mali. Meron ding isang klaseng galit na hindi dapat taglayin ng mga tagasunod ni Kristo. At yun yung pagkagalit na bunga na hindi nasunod ang gusto mo. Di ba nagagalit tayo minsan kapag hindi nasunod ang gusto natin? Sapagkat yun ay makasarili. Kaya yun ay mali. Maling pagkagalit. O kaya naman ay hindi nasunod ang pamantayan mo, kaya ikaw ay nagagalit. Yun din ay maling pagkagalit. Pamantayan mo, pero hindi naman pamantayan ng Biblia. Mali rin yun ganong pagkagalit. Sapagkat maaaring mauwi yun sa pagmumura, maaaring mauwi yun sa pag-alipusta. Maaaring hindi mauwi sa pagpatay, pero maaaring mauwi yun sa pang-alipusta at sa pagmumura. Imagine niyo halimbawa, may isang mag-asawa at isang gabi nanood sila ng isang romantic na pelikula at na-enjoy nila na habang pinapanood nila yung pelikula na yun, magkayakap pa sila hanggang sa ending ng pelikula ay magkayakap sila. Halimbawa, nang matapos na yung movie na kanilang pinapanood, nagsimula na silang maghanda para sa isang nagsimula na silang maghanda para matulog. At nagsimula ng mag-toothbrush si Mr. o si Mrs. para paghahanda sa isang matamis na good night kiss. At sa kanyang pagsisipilyo na ilaglag niya na hindi niya namamalayan yung sipilyo ng kanyang asawa. Kaya nung siya natapos na magsipilyo, yung asawa naman niya ang sumunod at nakita ng asawa niya na yung kanyang sipilyo ay nalaglag at napuno ng alikabok. At dahil doon, dali-dali niyang pinulot yung kanyang sipilyo at lumabas ng banyo at hawak ang sipilyo at tinalakan yung kanyang asawa, sinigawan yung kanyang asawa, at kung ano-ano yung kanyang sinabi, kung ano-ano yung lumabas sa kanyang bibig, at ganun din kumante rin yung asawa niya ng salita na hindi maganda. Imagine yung paghahanda
paghahanda ng mag-asawa na yun para sa isang matamis na good night kiss, ay nauwi sa giyera. Dahil sa isang dakilang toothbrush. Kaya kailanman hindi tama ang galit eh. Ha? Kahit kailan hindi tama ang galit. Anong sabi ng Biblia tungkol sa pagkagalit? Sa Psalms 37 verse 8, awit 37 verse 8, ang sabi, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang manghibotok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Sa James chapter 1 verse 19 hanggang 20, ang sabi, unawain ninyo ito mga kapatid kong minamahal, bawat isa'y maging laging handang makinig, maingat sa pananalita at hindi madaling magalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng righteousness ni God o katuwiran ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 4 verse 31, ang sabi ni Paul, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Alam niyo, ang pambubulyaw, ang panlalait at pananakit ng damdamin ng kapwa ay katumbas ng pagpatay. The intention of anger, ang intensyon ng pagkagalit ay ang manakit. Na kapag ito ay sumukdol, napunta na nauwi na sa sukdulan, yun ang intensyon, yung manakit. Doon nauwi yun, yung pananakit. Kaya, iwasan, layuan ang pagkagalit. Hindi nga pumapatay, pero yung galit naman ang problema. Pero magkaparehas lang yun. Ayon kay Kristo. Kung tutusin. Sapagkat maaaring mauwi yun dun sa ganun. Kaya pakiusap ko sa inyo, kung kayo ay mayroong mga anak na maliliit, huwag niyong sasabihin o huwag niyong babanggitin sa kanila ang mga katagang magagalit sa iyo si Jesus. Una, dahil yun ay hindi totoo. Pangalawa, iisipin ng bata na si Jesus ay maaaring manakit sapagkat siya ay nagagalit o siya ay galit. At kapag naiugnay ng bata sa kanyang isipan na si Jesus ay ganun lagi, nagagalit lagi, mahihirapan siyang i-connect na si Jesus ay good o mabuti. At mahihirapan siyang mahalin si Jesus kapag ganun ang laging sinasabi sa mga bata. Kaya iwasan yun. Dahil ayaw ng mga bata na ang kalaro nila ay nananakit, di ba? So, itong Jesus na sinasabi niyo sa kanila na nagagalit, ayaw nila doon. Kaya iwasan yung ganun. Naniniwala ako na lahat tayo dito ay hindi pa nakakapatay. Hopefully, hindi pa tayo nakakapatay. At marahil lahat tayo dito ay takot pumatay at hindi iniisip o hindi isipin kahit kailanman na pumatay. Pero ang pagpatay, kung ang pagpatay lamang ang iiwasan natin, yun ay pagiging pariseo. Paano yung galit? Hindi ba natin iiwasan yun? Yun ang sinabi ng Panginoon. Kung hindi natin babaguhin ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating damdamin ukol sa pagkagalit, baka daigin pa natin si Harold Shipman. Pag hindi natin binago yung ating damdamin sa pagkagalit, ibig sabihin, pag lagi tayo nagagalit, pag pinapahintulutan natin ang galit sa ating puso, na walang araw na hindi tayo nagalit sa isang tao, o mas madalas nagagalit tayo sa isang tao, kung hindi natin babaguhin yung puso at isipan natin tungkol doon, yung ating damdamin tungkol dyan, maaaring higitan pa natin si Harold Shipman. Si Harold Shipman, ang numero unong serial killer na sa dami ng pinatay. 250 ang kanyang pinatay. Yung pagkagalit natin,
ay makakasama sa atin. Sapagkat yan ay mayroong kaukulang balik sa atin. Huwag tayong pakakampante na okay lang yun. Huwag tayong pakakampante na hindi natin pananagutan yun. Maaaring panagutan natin yan sa takdang panahon. Sa katunayan, kapag mayroon kayong galit sa inyong puso, feeling nyo parang nakabilanggo na kayo eh. Di ba? Pag may galit kayo sa puso, feeling nyo parang nakabilanggo na kayo. Kaya, alisin ang galit. Turuan ng sarili na huwag agad-agad magagalit. Labanan ang damdamin ng pagagalit at huwag iasa sa Diyos lamang. Tandaan nyo, huwag iasa sa Diyos lamang. Oo, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Talagang mayroong tulong ng Diyos. Meron tayong grace. Binibigyan tayo ng Diyos ng grace. Yun ang tulong niya sa atin. Pero responsibilidad natin na iwasan, alisin, patayin ang apoy ng galit sa ating puso. Tayo ang mayroong responsibilidad doon. Huwag nating iasa lamang kay God. Huwag nating hintayin yon na wala tayong ginagawa. Yun nga sinabi ko kanina, ang interpretasyon ng maraming Kristyano ay umattend lang ng church. Pero hindi ang baguhin ang kanilang sarili. Hindi ang sumunod kay Kristo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero kung kayo ay tunay na tagasunod ni Kristo, susundan niyo si Kristo sa bagay na ito. Sa Kanya ay tinuturo na huwag tayong magalit, iwasan natin ang galit, alisin natin ang galit sa ating puso. Sa halip, punuin natin ang ating puso ng pagmamahal. At mayroong tulong mula sa Diyos para ito ay iwasan, para ito ay alisin. Ito ay kayang isakatuparan ng isang tao na mayroong pagmamahal sa Diyos, sapagkat mayroong grace ang Diyos sa Kanya. Sa pamamagitan ng kingdom training na binabanggit natin, matutulungan ninyo ang inyong sarili, mailalagay niyo ang inyong sarili, masasanay niyo ang inyong sarili para ang mga spiritual muscles ninyo ay lumambot at sa ganun, kapag magsisimula na kayong iwasan, talikdan, alisin ang galit sa inyong puso, hindi na napakahirap para sa inyo. Pero kapag hindi niyo sinunod yung ganung prinsipyo, mananatiling naroon lang kayo sa church, o tinatawag niyo ang sarili niyo bilang Kristiyano pero hindi umuusad na parang mga Fariseo. At ayaw natin nun. At alam ko ayaw ninyo nun. Alam ko na ang gusto niyo ay maging tulad ni Kristo. At mayroong grace ang Panginoon para doon. At nais niya rin na tayo ay mamuhay ng tulad ni Kristo. So simulan natin yun. Alisin natin ang galit sa ating puso. Turuan natin ang ating sarili na huwag nang magalit. Tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, sa tanghaling ito, salamat po sa katuruan mo sa amin. Salamat din sa biyaya mo na unti-unti mo kami binabago at tulungan mo ang bawat isa na makiisa sa iyo na ito ang hanapin, yung tunay na pagbabago. At maging dito pa lamang, Panginoon, sa napakalaking problema ng sangkatauhan, ang galit, ay matutunan namin na alisin ito sa aming buhay. Kumilos kayo sa amin, Panginoon, at ganoon din, kikilos din kami, sapagkat kami ay mayroong tungkulin, mayroong kaming responsibilidad sa aming sarili na ito ay alay sa iyo, Panginoon. Lord, sa tanghaling ito, puspusin mo ang aming puso ng pagmamahal, hindi lamang sa iyo, kundi sa aming kapwa rin at ganoon din sa aming mga kaaway. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.